establish natin si Colonel La Chica ay hindi organic na empleyado ng OVP. Ikalawa, doon sa testimonya ni Gina Acosta, dahil nga hindi organic, hindi siya banded. Ibig sabihin po ng band, di ba? Yung pwede mong isauli, pwede mong makuha ulit. Yung pera, hindi siya banded officer eh. Pero nasa kanya yung pagkalaki-laking pera. Anyway, eto, magpatulong ho tayo. Dahil na ating pong naabala ngayong umagang ito si Attorney Paulo Tomase, Assistant Professor and Associate Dean ng UP College of Law. Attorney Paulo, magandang umaga po, sir. Good morning! Magandang umaga, Prof. Vicky at sa inyong mga taga-subaybay. Papa, salamat sa panahon po ngayong umagang ito. So, Attorney, siguro simulan natin muna sa ganon, no? Ano ang ating nahita? Ano ang ating napala kahapon doon sa testimonya po nitong opisyal mismo hanggang ngayon, current, ng Office of the Vice President? Yung mahalaga po na testimony kahapon ni ASEC Ortonio ay nabibigyan niya ng mas malalim na konteksto yung mga internal na proseso ng OVP at kung saan mukhang nagkaroon ng either hindi pagsunod doon sa joint circular, mga potential na leakage kasi hindi maipaliwanag ng maayos yung ibang expenditures. At bahagi ito ng mas malaking kwento doon sa ukol sa pag-release, pag-disburse at paggastos ng confidential funds. So, kung narinig natin yung land bank dati na testimony ukol doon sa paglalabas ng pera, sumunod naman doon yung testimony ni Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ukol doon sa kung kanino binigay yung pera. Tinitignan natin ngayon yung gitna noon, yung tulay. Ayun. Kasi mayroong kalagitnaan between doon sa release ng pondo at kung kanino siya dapat pumunta. So bilang internal affairs ng Office of the Vice President, malaki actually yung role ni ASEC Ortonio. But dalawang siguro big observations muna from kahapon. Unang-una, clearly close in yung sistema, proseso within the OVP. Hango pa sa Davao itong mga nasa opisina niya, which means tight, yung pagmamanage ng Vice President dito sa kanyang opisina. Mahalaga yun para sa prosecution para maipakita nila na ultimo, yung mga direksyon ng opisina kung paano ginagastos yung pondo, kay VP nang gagaling mismo yun. Right. Pangalawa siguro, kahit close in yung sistema na iyon, marami dun sa ginagawa nila, parang sumusunod lamang sila doon sa Vice President. Dahil iniutos ito, dahil ito yung nakagawian sa department or nasa opisina niya. And therefore, bahagi yun ng mas malaking issue na minsan nakakalimutan natin dito sa details, ukol doon sa responsibilidad ni VP Sara para sa mga bagay nito, lalo na doon sa di umano pagwawaldas ng confidential funds. Oo. At nagtutugma, Attorney, yung binabanggit mo, ito'y gitna ng prosesong nakikita natin. So far, sa naririnig natin, pagamat hindi pa naman tapos, cross-examination mamaya, at may mga pagtatanong pa ang Senator Judge po dyan. So parang nakukuha natin yung larawan, Kumbaga tumutugma din doon sa mga naging statement po ni Gina Acosta, Opo. Mahalaga po iyon dahil una, yung kung nagtatali yung kwento ng mga testigo, parang nagpapalakas yun doon sa likelihood na totoo yung testimonya nila. Yes. Corroborated yung tawag natin doon. Pero isa pang mahalaga ay hindi lang kasi basta-basta mga testigo ito. Mahalaga sila sa opisina ni VP Sara. Right. And in fact, kinwalify sila as hostile witness. Ibig sabihin nun, bantay sarado, mainat yung prosecution sa pagtatanong sa kanila, mas diretsuhan, yes or no. Kasi nga mayroong risk na dahil sa kalapitan nila sa Vice President, mas mataas yung incentive na magsinungaling. So kung nagtatali yung kwento nila, ibig sabihin nun, baka totoo nga yung mga testimony. So far, wala pa ako nakitang point of inconsistency kay Gina Acosta at ito kay ASEC Ortonio. Same with me. So, ito bang issue, itong mga tanong ngayon, nakahanda raw itong si Colonel La Chica, yung head ng security ng OVP before, na paulit-ulit nga pong nabanggit. Parang eksperto siya ang may kinalaman dyan. Ito po yung sinasabi ni Gina Acosta. Kailangan pa ba siya ng prosecution? Kailangan pa ba natin siya?
So, ganito po, no, legally, hindi siya kailangan ng prosecution. Oh, legally. Napakita na ng, kung sa korte pa to na regular, no, kung Apo. ang kaso talaga dito halimbawa ay malversation, na ipakita na ng prosecution na mayroong paglabag ng Okay. joint circular, paulit-ulit yung paglabag na iyon and on multiple points, suspicious yung ibang documentation, and therefore, una, nagsiset in na, nagsisimula na yung presumption, yung pagpapalagay sa batas, na mayroon nga talagang malversation na nangyari or misappropriation na nangyari. Ibig sabihin, hindi napunta yung pera doon sa tamang gamit. Opo. Yung presumption po na iyon ay nasa joint circular at alinsunod doon sa understanding natin na pagdating naman sa mga graft and corrupt practices, sa totoo lang, dehado ang prosecution, mahirap patunayan. Kasi nangyayari nga ito sa darkness, nangyayari sila behind closed doors, yung mga transactions na ganito. Right. So, ibig sabihin nun, hindi naman nire-require ng batas yung unreasonable sa kanila upang mapatunayan yung kanilang posisyon. So, legally, hindi mo kanila kailangan. Ang burden po actually ay nasa depensa. Okay. Nag-shift yung tinatawag natin na burden of evidence dahil may ipakita na ng prosecution na kahit pa paano may pruweba, yung allegation. So, ano ngayon yung paliwanag ng depensa? Yes. At yung pagpapaliwanag kung paano nga talaga ginastos, kung tama naman talaga yung gastos ni Colonel Chica, ay burden na ngayon ng depensa. Di ba sila na kayong kailangan yung magpakita ng dahilan. Pero, from the political standpoint, Yan. kailangan din natin unawain na hindi naman ito normal na criminal case. Yun. Hindi huwes na trained sa pagde-decide ng mga kaso yung magde-desisyon ukol dito. And to a certain extent, yung magde-desisyon, karamihan sa senators natin ngayon, hindi abogado. Yeah. O importantly, yung taong bayan, napakaliit ng percentage na naiintindihan yung ganoon na burden of proof, na That's itong right. mga technical na concept na ito. That's right. So kahit pa paano may pressure on the part of the prosecution na buuin niyo yung kwento. Kung hindi kasi nila ipapakita si Colonel Chica, yung mangyayari doon ay parang may gap. Yung gap doon sa kwento, kung ano nga talaga yung nangyari doon sa confidential funds, ang nagsusupply nun sa korte yung batas. That's Pero right. sa karaniwang tao sa labas ng konteksto ng korte, parang naghahanap tayo eh. So yun yung siguro yung isa. Yung pangalawa lang na mabilis, siguro reflection din to or nakababahalang reflection sa development sa bansa natin na parang hindi pa ba sapat itong maipakita na so far may ganito kalaking pera na wala siya. So either tumaas talaga yung tolerance natin for corruption or dahil ang sikat, popular ng isang opisyal, hindi siya ganoon kahalaga. Both of either development would be troubling, of course. Oo. And then, habang iniisip ko based on your explanation, kahit nga kami, ako hindi abogado, alam ko na sapat na. Kumbaga, kung tutuusin, no, yung ganung point na may paglabag paulit-ulit yun dun sa joint circular, klaro naman eh. Pero yun nga, dahil nasimulan ng kwento, na paulit-ulit din to si Gina Acosta na ang eksperto ay sila Chica, siya yun. Parang may missing piece, Attorney Paulo no? May missing piece, no? Na parang in the context of, tama ka, politics, yung public perception, mukhang kailangan natin siyang marinig. Pero ang tanong dyan, will the prosecution, kasi ngayon, ang mga balita po pinag-aaralan nila, will the prosecution allow that? Is there a possibility na ma-hurt ang kanilang argument kung lalabas itong si Colonel Chica? Meron pong risks. No? Seryoso risk. po Oo. yung risks ng pagtatawag ni Colonel Chica. Bakit po? Hindi naman natin sinasabing magsisinungaling si Colonel Chica pag tinawag. Pero yung kilala ng development natin na seryoso yung or development ng mga rules natin, na seryoso yung risk na magsisinungaling yung isang hostile witness kasi nga ipit siya, di ba? Parang nasa interest niya na baka hindi ibigay yung buong katotohanan. Or alternatively, at best, ililigaw niya yung prosecution. Hindi siya magsisinungaling, pero hindi siya magsasabi ng totoo. Na magkaiba yun from a philosophical angle. Right. Pero pag and therefore, maingat usually kami pag nagtatawag kami ng hostile witness. Yung kay Gina Acosta, madali ipaliwanag yun kasi tumestigo na siya sa House of Representatives. Yes. Ibig sabihin nun, kung sinungaling siya, ibabangga ko lang sa kanya yung transcript
nung sinabi niya sa House of Representatives, kung Oo. sinalungat niya ngayon, tapos iipitin ko siya. Di ba kung ako yung abogado na, bakit ka nagpapalit ng version mo ngayon? Mm-mm. Ano yung totoo? Nagsisinungaling ka ba? So sisirain mo yung credibility ng testigo. Oo. Pero wala tayong record. Nung isang araw ko pa siya kinakalkal, no? Wala akong makitang record na nag-testify na si Colonel Chica anywhere else. Wala nga. Wala nga. Which means baka hindi natin alam yung sasabihin niya. And on the part of the prosecution, tinuturuan talaga yung lawyers na huwag ka tatawag ng testigo na hindi mo alam kung ano yung sasabihin. Right, Kasi right. what if salungatin niya yung punto mo? No? What if i-undermine niya yung kaso mo? Right. So in that sense, no, parang trabaho naman din ng defense na ipaliwanag yung kaso nila, and baka honestly mas mataas yung burden on them. Except syempre hindi natin ma-manage yung public expectations. Yung prosecution lagi yung nasa center, etc. Tsaka kung unprecedented ito, Attorney Paulo, klaro naman na kung ito'y first time nangyayari sa term ng Vice President Duterte, parang ang iniisip ko rin dito, kasi napakaganda, very sociological yung point mo dun sa huli, yung may pagka-political na parang ito'y nagpapakita, kung ang public ay may clamor na ilabas pa ito, nagpapakita to na hindi pa ba sapat, no? Hindi naman sa kinakampihan natin na maprolong pa ito. Pero ibig sabihin, hindi pa ba sapat na nakita natin na ito? Pwede na ayos na. Pero, Attorney Paulo, doon sa institutional building, kasi parang nakikita natin yung larawan nga na may isang taong kulang, pero parang ang lakas ng loob nito dahil may utos sa taas. Mga taong gobyerno ito. May nakikita kang positive about that when it comes to institutional building na sige, mailabas natin ito. Kailangan natin makuha yung talagang buong picture dito. Medyo iset aside natin muna yung legal implications dito. At least for the purpose na hindi maulit yung gano'n, na magkaroon ng pag-repair doon sa mga institutional damage, Attorney Pao. Well, agree ako doon, no? Kasi babalik tayo dun sa konsepto ng impeachment. Una, bilang truth-telling proceeding. Oo. And yung pangalawa ay para siyang forum for very important national conversations. Kung Right. tinignan mo yung mga nakaraang impeachment, ang laki nung natututunan, nag-a-adjust sa ating sistema batay doon sa mga impeachment na naganap. Yes. So pagdating doon sa impeachment ni President Erap, yung graft and corruption response na medyo yun kaagad yung pinagtuunan ng pansin, yung konsepto ng plunder, doon siya unang sumikat. Pagdating naman dito sa kay Chief Justice Corona, yung role ng korte natin at ano ba yung kalayaan, independence na mayroon sila, na pag-usapan din yun ng seryoso. Oo. I think to that extent, no, makakatulong kung tatawagin si Colonel Chica kasi dilinaw bigla yung picture, asan ba yung mga various points of failure. Right. But that said, ang main issue talaga kasi dito ngayon ay yung culpability, responsibility ni Vice President Duterte. So, bagaman mayroong institutional benefit from it, hindi ito legislative investigation. Yes. Hindi siya legislative inquiry. And therefore, mahalaga kahit papaano on the part of the prosecution to focus na ano ba yung objective din nyo. And I think yung objective nila ay maipanalo yung kaso. That's right. That's right. Kumbaga, I get it. Parang hindi siya in aid of legislation, di ganun eh. So kumbaga even yung public, no, na magtitimbang dito, meron kasi din tayo, di ba, historically yung memory natin hindi masyadong magaling magtanda, no, na makakatiyak tayo na ito bagay maiintindihan talaga natin fully kahit na gawin natin. Kasi babalik doon sa binabanggit mo na impeachable ba o hindi ba impeachable? Nararapat pa bang humawak ng position ng Vice President o hindi na? Yun lang naman ang issue rito. And not necessarily dun nga sa kuha ng information para mag-legislate. Okay, final na, Attorney Paulo, bago kita pakawalan. Kasi parang another issue ito, words, no, pagdi-describe. Kasi nga, kahit ilang beses tayo nagkukwentuhan dito, ang dami ko na nakausap dito na sui generis nga ito, iba ito sa mga criminal court. So yung paggamit ng prosecution ng mga salita to describe, yan ba ay demonstrasyon na minamadali na nila yung
bibigay ng larawan na eto na nga yun sinasabi natin, misappropriated ito, hindi tama ito. O legal strategy ba ito? O paano ito? Dahil kinampihan ng presiding officer yung pag-strike out ng mga salita sabi ni Attorney May Divine Gracia, di ba? Let's call spade a spade. Parang gano'n. Anong pagtitimbang mo doon? Kung korte po to, kung regular po to na korte, pwede po talaga i-strike out yun. No? Kasi I think yung position po dyan, usually sa korte ay, hayaan nyo na yung ebidensya yung magsabi noon. Oo. Instead of yung pagka-characterize ng opisyal. Atras na po ng onte dun sa sinabi ni Senator Cayetano na sa pasulat hindi pwede yun. Mas malaki po yung leeway na binibigay sa pasulat. So kung kahit totoong regular korte pa po iyon, ika-characterize ko po for example si Vice President Duterte na architect. Pwede po iyon, hindi ko yun bawal. Sa pleading, privileged in communication po ang mga pleadings. So medyo kailangan lang linisin ng kaunti yun. Pero at the same time, kinikilala din natin na hindi naman kasi nag-iisip yung taong bayan in terms of legal terms na ito ba yung perpetrator? Ito ba yung co-conspirator? No? Hindi ganun mag-isip. Ang tanong natin ay, sino yung responsable? So, ito siguro yung difficulties na created by the fact na yung impeachment process nga ay sui generis. Gitna siya ng politika at ng legal. Right. Political talaga siya na proseso pero nag-legal yung itsura niya. So, yung way forward probably, and the many points dito sa usapin na ito, ay self-restraint. No? Mahalaga kasi on the part of the prosecution na to go against the pressure to get sound bites, ipanalo nila yung kaso batay dun sa ebidensya kasi maganda naman yung ebidensya nila Malinaw naman. And yung let yung pundits, yung mga political commentators, hayaan nyo na sila yung magtali ng kaso na or in public at least na, mukha naman siya yung arkitekto, no? Mukha naman siya yung mastermind. Nag-mastermind. Although at the same time, on the part of the Senate, siguro, makakalaga din to pick lessons from this for future impeachments na itong idealized ba talaga itong proseso nito na kailangan parang very legal, yung tingin natin, sobrang strict tayo sa process kasi baka naman na nangyayari, naiintindihan ng senators kahit pa paano, naiintindihan ng mga abogado kahit pa paano, pero yung taong bayan, na yung ultimate client, yung ultimate na nakikinabang dapat mula sa proseso na ito, baka tayo litong-lito. Yes, kasi hindi nakikita ng taong bayan yung main point ng kaso. Last point siguro, Ricky. May maganda na ginawa kahapon yung prosecution, which is in the offer of testimony, which is a very legal, dry process. Sinasabi mo yun usually na this witness is being presented to prove the following. Fact A, Fact B, Fact C. Kahapon na sinitan nila ng kaunti, di ba? Na parang, ano ba ang relation dito? Okay. So I think yun yung isang example of trying to balance, moving it forward. If the Senate already chose the very legalized or judicialized yung proseso, mahirap na umatras from that at this point. Pero hindi nila kailangan maging sobrang strict. Yung pagsingit ng ganoon na rhetoric, kahit paunti-unti lang, hindi naman siya kailangan na buksan talaga nila yung gates to that type of pleading or that type of discussion. Yung pag-loosen up a bit, baka makatulong siya ultimately dun sa goal nitong impeachment, which is malaman yung katotohanan. And yun lang naman yung dahilan kung bakit dumadaan tayo sa prosesong ito. Alright. So dahil dyan din sa pagtitimbang mo yan, Attorney Paulo, paano mo so far, kasi kahapon din, klaro yung pag-strike out nga ng mga salitang yan, yung handling ng presiding officer, Chis Escudero, how do you see it? You know, overall, napakaganda nung handling niya, just to be very honest. In the sense na, if the Senate chose process na mas judicial than non-judicial, ibig sabihin nun, isa na presiding officer ay kabisado like the back of his hand. No? Yung rules on evidence, yung rules of procedure ng korte. And I think nakita naman natin yun. Ang bilis nyo mag-call doon sa, mabilis yung calls mo doon sa mga objections, malakas yung, or mabilisan siya nakakapag-desisyon doon sa mga procedural rulings. That said, in future impeachments, hindi necessary na abogado yung mag-preside. Kasi mayroon namang way of reimagining the situation na
hindi technical masyado yung proseso. Tama. Na mas concerned tayo dun sa naratibo. So, Mm-mm. okay si Senator Cheese in that sense, very thankful of, mukhang very devoted din siya to the job. Mm-mm. Nakikinig siya Oo. very intently dun sa mga oo. nangyayari. Oo nga. Minsan siya na yung nagtatanong, no? Oo. Pero overall, dapat hindi siya maging sign towards a further judicialization ng proseso. Kasi iba siya, natatangi siya, and baka mawala yung political moral judgments we expect from the senators if mayroon na silang laging excuse na hindi mo naman napatunayan yung elemento o Oo. hindi mo naman napatunayan yung offense na ito. And Oo. parang yun, pag-abandon yun dun sa core purpose ng impeachment. Oo, kasi bilang non-lawyer nga, ang interest ko, Attorney Pao, dun sa part na nagtitake charge siya pagka, of course, kasi ramdam niya na may iginigiit ang depensa ang kanya. Of course, the prosecution is really arguing for its own case. So siya na yung nagtitake charge eh. So wala pala tayong doon. Kumbaga, wala tayong dapat ika-worry doon so far. Dapat hindi po, no? Actually, it's a step in the right direction. Kung korte po kasi talaga ito, hindi, may certain questions si Senator Escudero na baka hindi na pwede. Na masyadong active yung participation niya. But Okay. hindi ito korte eh. Oo. Hindi naman siya korte. Kung hahayaan niyo po yun, then hindi po siguro nag-stipulate yung mga parties. Okay. Or napatagal pa yung presentation ng isang testigo na nag-stipulate na sila entirely dun sa testimonya niya. Mm. And I think yung active participation ni Senator Escudero as presiding officer and a more active participation lately, parang it's a step in the right direction in the sense na napapaalala sa atin na hindi ito korte. We call it the impeachment court, pero ultimately politiko yung mga members nito, Senado ito, at itetest yung decisions nila hindi dahil nila yung batas, pero pinagkatiwala sila ng moral judgment ng taong bayan. Alright. Attorney Paulo, as always, salamat sa panahon at expert opinion. Hanggang sa muli, sir. Mabuhay ka. Thank you po. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Good morning. Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor, Associate Dean ng UP College of Law. Straight to the point.